Purihin ang Panginoon, isa pong pagpapala para sa lahat ng mga sumusubaybay dito po sa atin sa Emmanuel TV Network. Ito po ang unang pagsasahing papawid natin, unang programa natin. At tulad po ng ating introduction nitong nakaraan, ay pinaliwanag po natin ang importansya ng pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po'y mandato sa atin sa pamamagitan ng sakramento ng umpil. Tayo ay nagiging tunay na mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, tinuturo din ng ating Santa Iglesia sa loob ng Code of Canon Law na kailangan tayong maging tagapagtanggol. At sinabi rin natin na ito ay isang apostolikong aral na ibinigay sa atin. Makikita po natin iyan sa sulat ni Apostol San Judas chapter 1 verse 3. Napakaliwanag po ng kanyang sinabi na meron siyang nais na iparating, subalit mas pinili niya na sumulat upang ipagtanggol ang pananampalataya. Nowadays, para makilala ang isang Kristiyano na siya ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo sa loob ng Santa Iglesia Katolika, ang ating palatandaan po ay walang iba kundi ang pag-aantanda ng Santa Cruz. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngunit alam niyo po, itong napakagandang antanda na ito, ang napakagandang palatandaan na ito ng isang tagasunod ni Jesus ay umaani po ng maraming mga kondemnasyon at batikos sa mga iba't ibang uri ng sektang umiiral ngayon. Meron nga pong isang kilalang samahan, isang kilalang sekta dito sa Pilipinas na ang condemnation nila sa sign of the cross, ito daw po'y tatak ng demonyo. Kaya kapag may isang Katolikong nag-sign of the cross, no, ay kanilang sasabihan agad na, nako, yan ay tatak ng demonyo. Yan ay hindi natin dapat na ginagawa. Sa totoo lang po, itong aral na ito ng ibang sekta ay nakakahikayat sa ilang mga Katolikong mahihina. Yun ang sabi ng ating mga obispo sa kanilang pastoral exhortation. Mga mahihina, mga easy target of the recruitment efforts. Kaya magmula sa pagiging isang kaanib ng Santa Iglesia Katolika, dahil nga po mahina, umiwalay po sumama sa ibang pananampalataya. Now, ano po ang reference ng mga sekta protestante upang atakihin po ang sign of the cross ng ating simbahan, ng ating pananampalataya? Number one, ginagamit po nila of course ang Bible. Alam naman natin yan ang kanilang talagang laging referensya, kaya na sila tinatawag nating mga Bible alone sect, no? Mga nakadepende lamang sa Bible. Ganito po ang kanilang ginagamit na reference. Basahin ko po sa inyo sa bahagi po ng Pahayag, chapter 14, verse 9 to 11. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas. Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito ay nagpapatatak sa kanyang noo o sa kamay, ay paiinumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan sa kanyang pangalan. Naku, kapag ito'y napakinggan natin, kapag ito po ay ating binasa, magkakaroon nga po ng pangamba na ang mga may tatak ng halimaw o ng demonyo ay gagamit po ng kanang kamay at noo. Kaya sabi ng isang tagapagturo doon sa ating mga kaibayo, sino ba ang gumagamit ng sign using right hand at yung forehead? Hindi naman po natin pwedeng itanggi na ang mga Katoliko ay gumagamit ng kanang kamay at ng kanyang noo. Diba nga, pag sinasabi natin sa ngalan ng Ama, iangat agad natin yung ating kanang kamay at gagamitin natin yung ating noo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, using the passage of Revelation, no, na ginamit ng ating mga
kaibayo, pahayag chapter 14 verse 9 to 11, pag mahina po tayo, may tendency po, meron pong possibility na tayo ay mahikayat nila. Talikuran natin ang ating pananampalatayang Katoliko. In a very simple way, yung very basic, ang sign of the cross. Pero para maintindihan natin, kailangan check and balance. Ang atake sa atin ay ginamit sa Bible, marapat sumagot din tayo according to the Scripture. Kung tayo po ay kinwestiyon using the passage of Revelation, na tayo ay may tatak ng demonyo, yung sign of the cross ay gamit para sa demonyo, ay marapat po't angkop na sumagot din tayo according to the Scripture. Ano po ang ating itutugon sa mga ataking ito sa atin? Mainam pong basahin natin ang bahagi ng Ezekiel chapter 9 verse 3 hanggang 6. At sabi po'y ganito, sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Patayin ang mga matanda, binata, dalaga, bata at babae, hanggang sa malipol ang lahat. Subalit, huwag ninyong galawin ang sinumang may tatak ng krus. Mga minamahal kong taga-subaybay, ang mark of the cross ay nagpapakita ng krus. Ano po ang sabi ng Ezekiel chapter 9 verse 3 hanggang 6? Ito daw pong mga tao, babae, lalaki, matanda, binata, hanggang bata, ay huwag gagalawin sapagkat sila'y may tatak ng krus. Kaya pag kinumpara natin ang Ezekiel chapter 9 verse 3 at 6, dito po sa ginagamit ng ating mga kaibayo sa pahayag chapter 14 verse 9 to 11, tila yata may banggaan yung Biblia. Ano ba ang tama? Yung may tatak o yung walang tatak? Alam mo ninyo, walang mali sa Biblia. Ang mali ay ang interpretasyon ng mga nagbabasa. Una sa lahat, paano mo sasabihin tatak ng demonyo yung ginagamit ng isang Katoliko sapagkat meron siyang invocation? Ano po yung invocation ng isang Katoliko kapag kaho naglalagay ng antanda ng Santa Cruz? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pangalan po ba ng demonyo ang kanyang isinigaw? Ang kanyang ininvoke? Hindi po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tanong, saan po hinango ito ng isang Katoliko, ng simbahang Katolika? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Aba, mga mahal kong taga-subaybay, tingnan po natin ang bahagi ng Ebanghelyo ni Mateo, chapter 28. Ano po ang sabi doon sa verse 19? Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang buong sanlibutan at bautismuhan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sino po nag-utos doon ng paghayo, ng paglalagay, ng pagbabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Wala pong iba kundi mismong ang Panginoong muling nabuhay. Ito po yung tinatawag na the Great Commission. Bago umakyat sa langit ang Panginoong Jesucristo, ito ang kanyang inutos, ito ang kanyang tagubilin. Gawing alagad ang buong sanlibutan, bautismuhan ng bawat tao sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Now, bakit po naging antanda na katulad ng ritual na ginagawa natin ngayon? Sapagkat ang mga tanda ng Kristiyano po ay nagkakaroon ng tinatawag na mga development o pagbabago. Noong unang panahon po, habang inuusig ang mga Kristiyano, ang ginagamit nila upang makilala silang Kristiyano ay mga palatandaan katulad ng isda. Ang tawag dyan ay inktus.
Kapag ang isang tahanan ay mayroong palatandaan ng isda, ang tahanan ito ay tahanan ng isang Kristiyano. Napakahalaga po ng tanda, napakahalaga po ng tatak, sapagkat sa pamamagitan ng mga ito ay naitutuwid tayo sa mga direksyong dapat nating gawin. Analogy lamang po, katulad po ng mga tanda sa trapiko. So, binibigyan tayo ng babala para hindi tayo pumasok sa isang one-way route. Binibigyan tayo ng babala na huwag tayong mag-U-turn sa mga dangerous area. Maraming mga gamit ang mga tanda, at sa simbahang Katolika, ang pag-aantanda ng Santa Cruz ay isang patutuo na ang taong gumagawa nito ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kung atin pong pagbabatayan ang official teaching ng simbahan sa kanya pong Catechism of the Catholic Church, number 1235, ay ganito po ang ating mababasa sa Catechism. Ang tanda ng krus sa pasimula ng pagdiriwang ay naghahayag ng tatak ni Kristo sa tao na nasasanib sa kanya at nangangahulugan ng grasya ng katubusan na tinamo ni Kristo para sa atin sa pamamagitan ng krus. Kaya every time po na tayo'y nag-aantanda ng Santa Cruz sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ay nagpapahayag po tayo ng tatat bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sa isang bahagi po ng Catechism of the Catholic Church, number 2157, ay ini-encourage po tayo ng ating simbahan. Sinisimula ng Kristiyano ang kanyang trabaho, mga panalangin at mga aksyon sa tanda ng krus sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inilalaan sa binyagan ang kanyang gawain sa ikararangal ng Diyos at hinihingi ang grasya ng Panginoon upang siya'y pahintulutang makagawa sa tulong ng Espiritu bilang anak ng Ama. Ang tanda ng krus ay siyang nagpapalakas sa atin sa mga pagsubok at mga kahirapan. Kaya nga po mga ginigiliw pong taga-subaybay dito po sa ating Emmanuel TV Network, lagi ko pong itinatagubinin sa inyo na huwag ninyong ikahihiya, huwag kayong mag-aalinlangan, huwag kayong mag-aatubili, ipakilala sa iba na ikaw ay tagasunod ni Jesus sa pamamagitan ng pag-aantanda ng Santa Cruz. Sa huling bahagi, ganito po ang sinasabi ng ating banal na kasulatan tungkol po sa banal na krus. Unang aklat ng Korinto, chapter 1, verse 18 at 23. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ngunit ang ipinangangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Tandaan po natin, wala po tayong ibang ipinagmamalaki kundi ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Ipagpantog po natin ito at ito'y ating ipaglaban. Ako po, si Brother Marco Evangelista, nagsasabing ang Diyos ay sumasa atin. Emmanuel.